Okay, so let us proceed with the depreciation expense. Ano? Okay, so we're done with the accruals and deferrals. So I hope pinanonood nyo talaga yung video para hindi nasasayang ang effort natin. Ano? So at saka hindi yan para sa akin, kundi para sa inyo din. Para sa ikatututo ninyo. Bakit po? Kasi nalalaman ko po kung napanood nyo itong video na video lessons through the result of your activities. Okay? So, if ever, no, hindi mo masyado na-appreciate yung magiging grade mo ng midterm, okay, bumawi-bawi po sa finals, ano? Makikinig na maigi, at pag may tanong, huwag mahihiyang magtanong. Okay? So, pwede pong magtanong, okay? So, I appreciate kung mas ma-appreciate ko kung magtatanong kayo. Ilagay nyo dun sa comment section, dun sa ating, dun sa G Classroom, kung saan ko pinost yung video, okay? And then, sasagutan ko doon. Again, baka kasi ang tanong mo, tanong din ng iba. Okay? So, wag pong maghihiya. Okay? Para po sa ikatututo ng lahat. Okay? So, hindi lang naman na kayo ang natututo sa akin. Ako din po. Okay? So, baka mamaya, meron akong magkaroon ng realization sa akin kung ano man yung itatanong ninyo. Ano? Okay? So, kaya, wag na lang po mahiya. Okay? So, again, depreciation expense. So, actually, depreciation expense, ang depreciation expense na sinasabi natin, from the term itself, depreciation. So, depreciate, nababawasan, ibig sabihin, pabawas. Okay? So, actually, application po ito ng systematic and rational allocation concept sa accounting. So, ano ba yung sinasabi natin? Systematic and rational allocation. Okay? So, ito po yun. Ano? Okay? Again, yung depreciation expense, nire-record lang po natin sa mga fixed assets lang. Okay? Hindi kasama sa fixed assets yung cash, accounts receivable, prepaid insurance, merchandise inventory. So, hindi kasama sa fixed asset yan. So, sinabi natin fixed assets or property, plant, and equipment na tinatawag property, plant, and equipment. Okay? Those are land, building, machineries, equipment. So, yan po yung mga fixed assets. Ano? Sila po nagde-depreciate, hindi silang lahat. May isa doon na hindi. Okay? Which is land. Okay? So, dahil hindi nagde-depreciate ang land, ibig sabihin, nag-a-appreciate po yung value niya. Nag-a-appreciate sa lahat. Sana lahat na-a-appreciate. Ano? Okay? So, now, initially, kapag nire-record po natin, okay, yung mga binili na mga fixed assets na yan, yung cost ng fixed asset na yan, napupunta po sa balance sheet. Okay? So, kapag in-acquire po natin yung land, yung building, o yung machinery, okay, kung ano man yung fixed asset, dinidebit natin yung asset na yon. Hindi po kinikredit, ha? Kapag binibili mo, ang kinikredit mo, yung cash. Bakit po? Ang normal balance ng asset, nakikita ko kasi sa mga activity nyo, may iba nagkakabaliktad, ano? Bumili ka na nga, dinebit mo pa yung cash. Ba't may didebit yung cash, gumastos ka? Okay? Pag gumastos ka, ikikredit mo yung cash. Matik yon. Pag paid ang term, okay, pag acquired ang term, basta cash yung pinang-acquire, ano? Okay? Credit cash po. Okay? Because the normal balance of cash is debit. So, pag nababawasan ng cash, kinikredit. At kung ano yung nadadagdag sa fixed asset mo, yun yung dinidebit. Okay? So, again, pag in-acquire natin yung fixed assets na yan, debit, building, or land, or machinery, or equipment, or furnitures and fixtures, okay? And then, kinikredit natin ang cash. Okay? So, napupunta siya sa balance sheet. Now, as this fixed assets expires due to the passage of time or usage, okay, nagkakaroon po siya ng expense portion. Okay? So, yung expense portion na yun, mapupunta sa income statement. So, that is the depreciation. Okay? So, kaya, every end of the accounting period, nagre-record tayo na depreciation expense to recognize the expense portion of the certain fixed asset. Okay? Oh. Bakit, ma'am, bakit kapag bumibili ka or nagbabayad ka ng kuryente, dinidebit mo utilities expense? Hindi dapat pag bumili ka ng asset like land or building, dapat nire-record mo rin sa expense. Hindi. Kasi asset nga siya.
Okay, wala naman kasing building expense, wala naman kasing land expense, wala pong equipment expense, wala pong ganon, ha? Okay? So, now, according sa systematic and rational allocation, okay, ng fixed asset na yon, wait lang, nag-record ba? Okay. So, nasaan na nga ako? Okay, the journal entry to write off the uncollectible account is debit. Allowance for bad debts, 200 pesos. Ididiretso mong deduct sa accounts receivable credit. That is, if later on, yung receivable ay napatunayan ng hindi na talaga makokolekta, ira-write off mo siya. Ibig sabihin, ididiretso mo siyang write off, ididiretso mo siyang deduct sa accounts receivable. Okay? So, debit, allowance for bad debts, 200, and then credit, accounts receivable, 200 pesos. So, pag tini-account po natin yan, okay? Yung 500 pesos, okay, doon sa adjusting entry, nasa kredito, yun yung una, yung 500 pesos. Okay? And then later on, nagkaroon ka ng write-off, magkakaroon ka ngayon ng debit sa allowance for bad debts na 200. Okay? So, lalabas, yung allowance for bad debts mo, 300 pesos na lang. Okay? Of course, yung accounts receivable na credit, ipopost mo din yan, ha? Baka mamaya, yan lang nilagay ko, yan lang talagang i-post mo. Okay? So, lahat po nilalagyan natin ng T-account, ano? Para malaman mo yung effect ng account. Okay? So, now, ano po, question, ano po ang net realizable value in this case? Okay? In this problem na accounts receivable na 5,000. Ano po ang magiging net realizable value? Okay? So that is 5,000 pesos minus 300. Okay? That is 4,700. Okay? Yung magiging net amount ng accounts receivable mo na i-report mo sa balance sheet. So, I hope nagkakaintindihan po tayo doon. Ano? Okay? Baka po may tanong kayo. Again, wag mahihiyang magtanong. Okay? You can post your questions, okay, in the comment section. Okay? Thank you so much everyone for listening. And then, the activity, okay, pakigawa-gawa po yun within the day. Google form lang po yan. Click lang po kayo ng click dyan. Masasagutan mo yun ng maayos. Okay? So, after listening sa mga videos na pinost ko po. Okay? And then, probably next meeting at po tayo. Hindi probably, talagang kailangan nating mag-sync. Okay? Next meeting. Okay? So, problem solving naman tayo dyan. Ano? Kasi more on theories, ano? Yung activity na pinagagawa ko ngayon, ano? More on theories siya. May konting computation, ano? So, pakisagot-sagot po yan within the day. Okay? At wag pong i-take for granted. Kasi lahat po nire-record ko. Lahat po nagre-reflect kung ano ang natutunan ninyo. Okay? Ako, tawag dito, hindi ako gumagawa ng grade nyo, no? Okay? So, ako lang po ang nagko-compute. Okay? Kayo po ang gumagawa ng grades nyo. Okay? Kaya wala po tayo sasihan, if ever, kasi somehow, ginagawa ko po ang part ko, gawin nyo naman po ang part ninyo. Okay? So, God bless everyone. And then the activity will be posted in a while. Okay? So God bless and have a great day ahead. Okay? Make your family proud.